Welcome po, magandang gabi, magandang araw, kung anumang oras at kung saan kayo naroroon. Sana po kayo ay masaya at masigla. Umpisan po natin ang ating Facebook Live. Wishers, my name is Ella. Don't miss any wish exclusive videos. Click here to subscribe. Wish 1075. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto. Ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod. Tayo'y maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Kung nandito ka na, aatras ka pa ba? Huwag na, di mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa. Tiwala ka lang, itawan mo sa Kanya. Kung mag-alala, dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, umapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto. Ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod. Tayo'y maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Daming pagsubok ang dumating. Tumuloy ka lang. Lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihintay. Ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod. Tayo'y maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Kumapit ka lang, huwag kang bibitaw. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang, huwag kang Kumapit ka lang. Wish exclusive on Wish 1075. Yan po, hatid po sa atin ng Wish 1075. Kung gusto po nating sundan sa YouTube or sa Facebook, mag-like po tayo, mag-subscribe at mag-share na rin po para sa kanilang programa.
na patuloy silang gumagawa ng mga awiting alay sa Panginoon na nakapagbibigay sa atin ng kagaanan ng kalooban, kaisipan at ng ating kaluluwa. Salamat po sa Panginoon kay Brother Eli at kay Brother Daniel dahil sa mga ganyang programa talagang nakakapagbigay pag-asa sa atin dahil sa pakikinig ng mga awiting alay sa Panginoon. Yan po ay talagang nakakapagbigay ng lugod o nakakapagbigay ng relief sa anumang ating dinadana sa buhay sa araw-araw. Puntahan ko na po ang aking nasa o sadya sa araw na ito ay patungkol po ito sa mind sharpening. Natatandaan po ninyo na sa isa kong Facebook Live ay we start the day right, start with your right foot, lahat ng gagawing pagsuot ng damit, everything apparel, shoes, tsinelas, labas-pasok ng pito, akit baba ng hagdan, umpisan po natin sa kanan. Yan po ay constant reminder to start the day right, do things right, end the day right, start with your right hand and right foot. May dadagdag po tayo para po mag-sharpen ang ating memory lalo na sa mga nag-aaral po. Ito po ay salitang etymology. Etymology is the study of the origin of words and the way in which their meanings have changed throughout history. Yan po ang isa sa mga kailangan nating alamin, yung etymology. Kagaya po yan ng sinasabi natin nakaraan na katulad po yan ng parang birth certificate. Kasi bawat salita po meron po yung sinasabing origin or mga scientific na mga salita. Tulad ng Great White Shark is Carcharodon carcharios. Napanood ko po yan sa James Bond. Tawag ni James Bond doon, Carcharodon carcharios, na manghanga yung isang bantay doon dahil, sabi niya, no, Great White Shark. Yun pala ang scientific name. Bakit po ba ganun kahalaga ang pag-aaral? Lalo na ang pagtuklas ng mga salita para sa isang etymology, gaya nga ng sinasabi ng definition na nabasa natin sa dictionary, na-search po ito sa Google. It is the study of the origin of words and the way in which their meanings have changed throughout history. The origin the origin of a word and the historical development of its meaning. Plural noun is etymologies. Yan po. Liban po sa pag-start natin ng from the right hand and right foot, kailangan din po natin ng etymology sa pag-aaral para po makuha natin ang isang bagay o salita yung sa kanyang orihinal na salin o orihinal na pinagmulan. Tuloy po natin. Meron pa po. May tinatawag din po na 6W1H. Ano po ba ito? 6W1H is a framework, is a method for gathering information by asking a series of questions: who, what, when, where, why, which, and how. It is available tool for problem solving, decision making, and gaining a comprehensive understanding of a situation. Yan po, nakukuha po natin sa Google search or sa Google AI. Meron po yan, overview na tinatawag. Ngayon, paano po ba natin gawin yan sa araw-araw nating buhay? Kahit na hindi tayo nag-aaral o kahit na nagtapos na po tayo, ay pwede po tayong gumawa ng isang short story. Paano po yan? Tulad ako, nag-umpisa ako kanina mag-igib ng tubig. Talagang sa edad kong 50, talagang medyo may kahirapan din pala. Pero nakakatuwa pa ako dahil dati po akong nagbabike, road bike, tsaka mountain bike. Naalala ko ang aking karanasan na siyang nagbigay sa akin ng spark na magpadyak. Kahit man lang mabigat yung ginamit kong sidecar, hindi siya, yung geometry niya, yung geometry ng bike na sa sidecar ay hindi ko man kasukat. Dahil po ako ay nasa 5'10". Bagaman ganun, naalala ko po at talagang ako'y natutuwa. At talagang halos araw-araw nang nag-iigib dahil po sa 4 na buwan na kaming walang tubig. Yan po ang aming problema dito. Dahil nung nagkaroon kami ng crisis, minsan po, nakakahiyamang sabihin, pero minsan 2 days, 3 days hindi kami nakakaligo. Kung meron mang ligo, talagang hapbat-hapbat lang. May ligo sa ulo, kilikili, at alam nyo na sa baba, pahabbat-habbat lang para hindi tayo mangamoy. Pero talaga namang kailangan na natin magtiis. Yan po ang isa sa mga gawain natin sa araw na ito. At talagang pag napapagod ka sa edad mong 50, talagang relax. Kailangan mo ng breathing. Dahil po mahalaga din po ang breathing sa ating pong pag-aaral, lalo na sa
pagbibigay po natin ng impormasyon sa tao, pakikipag-usap, or sinasabing ang conversation is the two-way exchange of ideas between two persons, kailangan po yan natin ng inhale, exhale. Paano po yan? Ito po ang ating gagawin. Inhale, exhale. Sa pag-exhale po ninyo, tsaka kayo magsasalita. Tapos inhale kayo, salita na naman kayo. Inhale kayo, salita kayo. Yung pagsasalita po ninyo, that's the way na kung saan kayo mag-i-exhale, maglabas ng hangin. Para po sa anong kadahilanan? Para po hindi tayo ma-mental block. Kasi habang nagsasalita tayo na nagsasalita, walang inhale, exhale, talaga naman po, ma-mental block tayo. Kasi kakapusin ng oxygen ang brain, mawawala na po tayo sa ating pinag-usapan. Pero, kung napagsasanayan po natin yan, lalo na gamit natin yung mga tools or mga procedure na naturo natin or naituro na rin ng mga dalubhasa, ay talaga pong nakakatulong sa atin sa araw-araw nating buhay, lalo na sa ating pakipag-usap at pagsasalita. Tulad ako minsan, pag nagsasalita ko, tulad sa mga kasama ko, tinatanong ko sila, ano ba gusto nyong sagot? Sagot nyo ba yung sagot na mahaba o sagot na maiksi? Sabay tawa yung mga tropa at sabi nila, pwede bang maiksi lang? Sabi ko, okay, yun. Kaya kailangan natin po ang tinatawag na 6W in 1H para po mabigay natin ang gusto nating ideya o gusto nating ipaabot o ma-relay natin, ma-convey natin ang thought sa ating kasama, sa ating pinag-uusapan. Kasi po, mahalaga po yan. Kung nakita nyo po na medyo maselan yung isang bagay na iyan, gawin po natin sa araw-araw. Gumawa po tayo ng isang short story, tulad yan yung activity mo for the whole day. Pwede mo po yung gawing kwento. Yan po. Kasi kung hindi mo man siya isulat sa English, gawin mo siyang sa salita mo, sa vernacular mo, doon mo po i-relay ang inyong activity or ang iyong activity for the whole day kung ano po ang iyong ginagawa. Yan na po ang pinaka-slightest or modest idea sa sinasabing 6W at 1H. Kung meron ka namang gustong ipaabot na medyo malalim na unawa, babalikan nyo po ang tinatawag na etymology. Ano bilin po? Pumunta din po kayo sa thesaurus at sa dictionary. Ang dictionary spelling niya is D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. But then pronounce po yan sa gamit na yung phonetics. Ang pag-pronounce po niyan is dictionary. Yan po. Inhale ka po, inhale. And then speak. Dictionary. 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 Napag-aaralan po yan. Pwede nyo po gamitan ng nasal, pwede nyo po gamitan ng throat or what kung ano, alveolar ridge, yung sa ngalangala, yung sa ngipin, dila, pag-aralan nyo po. Para po mabilis kayong matuto kasi ayaw ko namang itago yung katalinuhan na or mga karanasan ko sa paano mag-aral, paano mag-sharpen ng memory, ibinibigay ko po sa inyo. Makinig lang po tayo kasi po sa mundo natin meron po tayong tinatawag na pakikinig at doon po natin tinatawag na namimimik or na insinuate or na nakakapi. Okay? Namimimik. Yun, nakakopy natin yung gamit ng ating pakikinig. Tulad po, kung gusto nyo rin, may modulation. Inhale, exhale po kayo. Inhale, exhale. Inhale, tapos pagsasalita nyo po, saka sabay doon nyo nilalabas yung hangin. Kaya hindi kayo kakapusin. Tulad ako minsan, napansin nyo, nag-inhale, exhale ako. Saan nyo po ba pwedeng makita yung mga ganyang principle o ganyang mga idea? Ay, araw-araw po inyo iyang nakikita. Kaso lang, hindi po ninyo napupuna. Pag nanonood po kayo ng media, sa balita, nakita nyo po, dito nila, gumaganyan sila. Yun po. However, meron pa po iyang dagdag. Ina-arrange po kasi nila yung mga binabasa nila. Ang guide nila sa pagbabasa ay yung isang mga comma, apostrophe, mga tuldok. Doon po sila, ginagamit po nila iyon na guide. At gusto ko pa sanang dagdagan kaso wala po akong whiteboard. Kasi pag nilagyan ko ng whiteboard, nakaw, matatagalan tayo. At talagang namang magsusulat pa tayo ulit. Pero ipinapaabot ko po sa inyo at ibinabahagi sa inyo na kung gusto nyo pong mag-sharpen ng inyong memory, liban po sa start the day right with your right hand and right foot, pagsuot ng damit, everything, akit baba ng hagdan, labas pasok ng pinto, you start with your right hand and right foot. It's a constant reminder to do things right, start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand and right foot. It is a constant reminder to do things right. Ayan po.
Pinapakita ko rin po sa inyo na pwede po tayo mag-modulate. Halimbawa po niyan, ang isa sa mga natutunan ko, ladies and gentlemen, boys and girls, let's get ready, rumble! Introducing first to my left, fighting out of the blue corner, weighing in 140 pounds, he is the former, he is the defending, 8-time world division, hailing from the Philippines, Sarangani, Philippines, Manny Pacman Pacquiao! Mga ganun po ba? Yan po ang mga isang bagay na ating mga talent na mga tinatago na siya naman po aking ibinabahagi sa inyo. Hindi po yan para ipagyabang. Yan po ay para ma-motivate po tayo kasi kailangan po sa buhay meron po tayong mga motivation. Ibinabahagi ko po sa inyo yan. Ituro nyo sa inyong sarili, ituro nyo sa inyong mga anak. Magpasalamat tayo sa Panginoon, hindi po sa akin. Gaya ng sinasabi ng kasulatan sa Lucas 17:10, tayo'y alipin lamang. Dahil ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos po ay ang ating Panginoon na sa unang Korinto 1:24. Ako po ay isang hamak lang. Isa lang po akong, masabi ko nga, minsan wala akong kwenta eh. Mas may yung ganun. At least kung hamak-hamakin man ako, okay lang ako. Tinatanggap ko po na kahit na tayo'y hamak-hamakin man, tayo'y walang kwenta para sa iba. Kahit na nagbigay man tayo ng talino, initsapwera pa rin tayo, okay lang po. Gaya nga ng mga nakaraan, napakita ko sa inyo yung letter galing sa Malacanang. Talaga naman po, sir, again, sir, Mayor Duterte, sir, talagang, sir, kahit na lait-laitin mo na ako, sir, kahit hinamak-hamak man ako, talagang maraming salamat po dahil sa inyong letter talaga pong nalip ang aking moral para pong naging defense ko iyon, parang naging shield. At salamat po sa Panginoon dahil sa mga karunungan at mga talino na hindi ko naman hiningi ay pinagkaloob niya na siya namang naging aking mga depensa. Tulad yan, sabi sa Biblia, yung mga depensa natin ay ang salita ng Panginoon. Yan po. Dahil sa buhay natin, meron talagang mga kahirapan at pagsubok. Sabi ng Panginoon sa Juan 16:33, talagang sa mundo meron kayong kahirapan. Pero, siguro, basahin natin. If you do bear with me, I will search and will read the scripture. Please bear with me. John 16:33, Revised Standard Version. 33. I have said this to you that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Yan po ang sabi ng Panginoon sa atin. Ipinauna niya po yan dahil sa mundo talaga meron pong pagsubok, lalo na ang kalaban natin ay demonyo at diablo, si Satanas na traidor at duwag. Opo, duwag po yan si Satanas. Ayaw pong lumaban ng harap-harapan. Kaya tinatawagan ko yung isang tao na hindi malayo at hindi naman malapit, kung ikaw ay alam mo na, yung talent mo, yung between sa kamay mo, nakakasulat, kabilaan yan, wag mong itago. Pag kailangan ng laban, baka pwedeng tulungan mo ako. At sa isa namang tao na mayroong pyramid sa kanyang kamay, kabilaan, mayroong pang mata, talaga naman, baka sa panahon na kailangan ko kayo, ay lumitaw naman kayo at tulungan tayo sa ating mga adhikain sa buhay na ito para ma-share natin ang kapurihan at ang karunungan na kaloob ng Diyos sa lahat ng tao, sa mga bagay na sinasabi nga doon sa Jeremias 17:9 at hanggang 10 ay ating pong basahin. Please bear with me. I will Jeremiah 17, verse 9 and 10, Revised Standard Version. The heart is deceitful above all things and desperately corrupt. Who can understand it? I, the Lord, search the mind and try the heart, to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Yan po. Siguro nakikita ng Panginoon na meron tayong nasa. Yun,
pinagkalooban po tayo ng talino na hindi naman natin hiningi at hindi ko naman talagang masabi natin pinagbabayaran kahit na nagbigay man tayo, kung hindi tayo pansinin ay walang pong problema. Hindi po kawalan sa akin yan, akin lang po para pagdating ng araw meron pala tayong talino. Sabi nga doon sa alipin na tinago niya yung kanyang talento at pinarusahan siya ng Panginoon kasi dapat ibinahagi niya po. Kahit ibinigay niya sa banker, hindi sana tumubo pa. Ibig sabihin, sa banker, alam mo naman ang banker, merong institusyon, merong tagapag-manage. Gaya po niyan, sa Iglesia ng Diyos, meron po, ibigay po natin doon kung kinakailangan. Tulad niyan, sa mga pinopost ko sa Facebook, meron po akong pinopost diyan. Tulad niyan, yung formula. Kung gusto nyo pong tuklasin kung anong mga bagay na yan, mga pinagpo-post natin, baka sabihin nyo panggulo o panakot. Hindi po. Huwag po tayong matakot sa demonyo at kay Satanas dahil po ang katakutan natin, sabi ng Panginoon na sa Mateo 10, matakot po tayo sa yaong makapupuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Atin pong basahin in Matthew i-highlight ko na lang po verse 26 to 28. Again, Revised Standard Version. Whom to fear. Matthew 10:26 verse 28. Revised Standard Version. Whom to fear. 26. So have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. 27. What I tell you in the dark, utter in the light, and what you hear whispered, proclaim upon the housetops. 28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Yan po ang ating dapat katakutan, hindi po ang mga masasamang espiritu. Kasi tulad ng 2022, nung ma-share ko sa inyo, dito sa bahay, nakahiga po ako sa sopa, habang nagsiselfone po ako, nakahiga ako, may dumaan po sa harap ko yung parang tubig, parang salamin, at huminto pa po sa harap ko. Talagang tinitigan ko. Gumanyan ako, nagtitigan kami, pero hindi ko makita yung mata niya. Pero huminto po siya, yung parang tubig, salamin. Nako po, hindi naman po ako natakot, pinabayaan ko lang po. Kasi po, alam natin kung sino ang ating dapat katakutan sa buhay na ito. Hindi po yung kamatayan, kasi ang kamatayan ay nagbibigay po ng takot sa atin. At kung meron po takot, ay talagang hindi pa nga tayo tinawag siguro ng Panginoon. Pero kung alam natin na may Panginoon, sinabi nga ng Panginoon, huwag tayong matakot. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Yan po ang sabi ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Nasa Mateo po yan, nung binigyan niya ng karapatan o ng tungkulin ang 12 disipulo. Pakibasa niyo lang po kung gusto po ninyong basahin ang kabuuan. Yan po ang ating napag-aralan sa araw na ito. Kailangan po natin ng etymology, may tinatawag na 6W1H. Gamitin natin yung dictionary, yung thesaurus para po mag-sharpen ng memory. Huwag po natin kalimutan. Inhale, exhale. Start with your right hand, right foot, everything po start. So again, inhale, exhale po. Inhale, exhale. Pero pag nasanay po kayo, talagang mamamaster nyo po yan. Kung hindi nyo man po mamaster, ay talagang naniniwala ako dahil kayang-kaya nyo po yan. Dahil ginagawa po natin araw-araw ay huminga. Yung pag-pronounce po, huwag ninyong pigilan. Gamitin nyo po yung pakikinig ninyo. Manood kayo ng balita, obserbahan ninyo yung mga nagsasalita. Makikita nyo po iyan dito. Inhale, nag-inhale, exhale po yan sila. So doon po makakakuha kayo ng idea o ng talino kung paano pala pwedeng magsalita na araw-araw atin man lang nakikita ngunit hindi natin napapansin. Yun po, napakasagana po sa buhay. Kung gusto nyo ng karunungan, humingi po kayo sa Panginoon. Bibigyan po kayo ng talino na hindi naman po ninyo inaasahan. Bibigyan po kayo. Kasi ako nga po, buhat nung maliit ako, meron akong masabi kong panalangin sa sarili ko. Wala akong pinagsabihan hanggang sa pag-edad ko na ito'y 50. Talagang doon ko lang naalala at ako'y namamangha.
na meron talagang sagot ang Panginoon. Hindi man noon nung kabataan ko, pero pagtanda ko, unti-unting nagbubukas, unti-unting nagre-reveal. At ang hamon po ng buhay ay talagang meron pong hirap, dadanas po talaga tayo ng hirap kasi ang Panginoon man ay dumanas ng hirap, ganon din ang kanyang alipin ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Kung nagdanas ang ating Panginoon ay magdadanas din po tayo. Pero masabi ko again, huwag po tayong matakot sa mga masasamang espiritu o masamang tao pumapatay ng laman. Matakot po tayo doon sa makakapagpuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun po ay ang ating Panginoon at ating Diyos Ama, ang Ama po ng ating Panginoon. Ngayon, bago ako magtapos, paalala ko lang, kung may edad man kayo, kailangan nyo pong mag-exercise. Ako po araw-araw, kumakain ako ng itlog kahit isang piraso lang na pinakuluan, hindi po prito. I love boiled egg o basta meron po, kahit na yun na po yung ulam namin, dahil ulam ko, talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil kahit sa ganitong edad, nakakapag-pull up pa ako, pero ngayon hindi ako nakapag-pull up, medyo napagod ako sa kakaigib ng tubig, medyo masakit yung ugat-ugat, kaya kailangan din natin ng rest, lalo sa likod, medyo minsan masakit din, pero nakakapag-push up pa naman, push up, pull up, pero hindi ko masyadong sinasagad, kasi nga, meron tayong edad at kailangan din natin kumain, yun po, kasi hindi pwedeng mag-activity ka ng ma-activity, tapos kulang ka sa kinakain, ay talagang magkakasakit ka kasi kailangan din natin ng nutrients. Yun po. Ang isa po sa paborito kong kainin araw-araw ay ang sibuyas na hilaw. Yan po. Tsaka kahit na 50 na ako, medyo matanda na talaga. Ang isa po sa sekreto ko ay kalamansi. Pag hiniwa ko yung kalamansi, pahid sa muka, pahid sa ulo, pahid sa dibdib, pahid sa kilikili. At maganda rin po sa kilikili yung kalamansi. Bagaman ako'y walang putok. Kahit na hindi ako nakaligo ng ilang araw, wala akong putok. Isa po yan sa makakatulong sa atin, yung kalamansi. Sana po, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo at pagsusubaybay sa Facebook Live na ito. Sana po ay may napulot kayo o marami man kayong napulot. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon dahil tayo po ay isang dumadaan lang sa buhay na ito. Kailangan natin bilang isang alipin ay ipahagi natin ang mga karunungang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, mga talino na ipinagkaloob natin ng Diyos para makatulong sa ating kapwa-tao. At ang papuri po ay sa Panginoon, wala po sa atin. Sa Lucas 17:10, tayo po ay abang lingkod o abang alipin lamang. The glory belongs to God kasi ang karunungan po ay ang ating Panginoon sa unang Korinto 1:24. Tayo po ay hamak, sabi nga sa pagpatuloy mo, pag pinatuloy mo yung 24 hanggang 28, masasabi doon, pinili talaga ng Panginoon yung mga hinamak ng sanlibutan. Talagang nakakatuwa dahil kahit man ako'y hinamak, meron tayong karunungan at ay mga pinopost ko sa Facebook. Kung gusto nyo pong pag-usapan natin yan, sige. May chinat pa nga ako dyan, chat GPT. Dati nung may pera-pera pa ako, sinasabi ko doon sa mga kasama ko, ang reward doon sa kung sino mang makasagot, may reward po yan na 133,000 pesos. Kasi ibibigay ko pong aking cellphone, ang aking motor, at ibibigay po ako ng pera kung sino man po ang gustong makasagot na niyon. Kasi alam ko rin na hindi po iyan makikita basta-basta sa internet. Yun po ang kaloob na binigay ng Diyos sa atin at ibahagi po natin. Kung sino mang gustong maghamon, abay, welcome po kayo. Sige po, kung gusto ninyong pag-usapan natin, sige. Mag-post lang po kayo at sa susunod na pag-live, pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay na nasusulat pa po sa Biblia. Marami pa po yan, mga sinasabing sikreto. At maalala ko dati, bago kong makalimutan, nung buhay pa si Brad Daly, talagang nagbigay din siya ng mga pahapyaw na sagot kasi nakita niya yung aking isang dating Facebook na hindi ko naman masabi na hindi ako. Pero hindi ko dinideny kasi nagpo-post po ako ng mga tanong-tanong doon at talagang nakita ko si Brad Daly nasagap niya yung mga ganong bagay na pinagpo-post ko sa Facebook, lalo pa tungkol sa Biblia. At natuwa po ako dahil alam ko po kayang-kayang sagutin ni Brad Daly yung mga na-post ko dyan sa Facebook. Kaso lang, si Brad Daly po, hindi niya po binigay yung lahat ng sagot, kumbaga pahapyaw. And on my part, narinig ko nung buhay pa si Brad Daly na binigay niya ng sagot. I understand
na talagang alam niya po yung sagot sa mga tanong ko. Yan po, nakapost po dyan sa Facebook. Kahit subukan niyo po, ChatGPT, Super AI, anything. Hindi po tayo nagyayabang. Ang atin lang po, ibinabahagi natin yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin. Sabi nga ng Panginoon na sa Mateo 10, doon sa narinig nyo sa bulong, isigaw ninyo sa rooftop. Kasi po yung rooftop natin, ito po yung ito. Kasi sinasabi sa Ecclesiastes, yung katawan po ng tao ay tulad po sa bahay. Ang bintana po ay nasa mata. Meron po tayong bahay, ito po yung lupang katawan. At bago man ito pumanaw, bago man ito masira, ay talagang ibahagi natin ang mga bagay-bagay at mga bagay na nakakamangha naman talaga. Na bagaman tayo'y hamak at hinamak lang, meron tayong bagay na dapat nating ikatuwa. Bagaman sa hamon ng buhay, talagang minsan, sabi nga ng Panginoon, magtiwala na lang tayo, tumawag ka sa Kanya, kaya nga huwag kang bibitaw, huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Hanapin natin ang Kanyang katwiran at ang katotohanan. Basahin na lang natin, ito saglit ha. Please bear with me. Nax, modulated yun ha. Please bear with me. Pwede ba mag-announcer? Revised Standard Version, Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be yours as well. Revised Standard Version po. At marami po yung version. Kung anong gusto nyong feel na para basahin niyan, kung gusto nyo maging emphatic, kung gusto nyo mag-modulate, welcome po. Basta sa ating buhay, kung meron man tayong paghahasa na gawin po natin sa ikabubuti ng talent na ipinagkaloob sa atin. Para po kung ito'y maharness, mahasa, ibahagi natin sa tao para makatulong po sa ating kapwa. Gaya ng China, sa China, yung algorithm ng kanilang TikTok, sabihin ko na, talagang pang master, pang magalingan. Pero pag yung TikTok sa ibang bansa, ewan ko ba? Bakit ganun? Kaya nga siguro binan sa US yun dahil pwede ba natin parang masabi na ewan? Kasi sa kanila makita mo paano mag-dribble, paano magsulat, paano magpalakas ng katawan. Talaga namang for the goodness, for the betterment, for the mastery of something, tinuturo po yung algorithm nila sa communist China. At siya nga pala, bago ko makalimutan, pinupost ko po yung tungkol dyan sa communist China, yung source, Bible, saka meron pa dyan na geography, meron pa dyan si Emperor Qin, si Broken Sword, at Communist Secret No Secret. At meron po pa dyan na nakalagay na The Art of Coincidence. Yan po, kung gusto nyo rin po pag-usapan na yan, sige, mag-post lang po kayo paano natin nakuha yung mga bagay na yan. Pati po yung formula na makita natin yung syudad ni Satanas, pati po yung tatak ng 666, marami po yan. Kaso lang, kailangan din po ng talino at hamon po iyan sa mga matatalino dito sa sanlibutan para mabuksan nila gamit ang procedure. Mag-isip po sila kasi meron pong mga matatalinong tao nagpo-post po ng mga formula. Ika-crack nyo po, ika-crack. Meron din po tayong pinupost. Salamat po sa Panginoon na tayo nakaabot sa buhay na ito at ang karangalan po ay sa Panginoon. Kung may pinagkaloob man po siya sa atin, gaya ng sinabi sa Mateo, kung Jesus, sinabi niya sa mga apostolis niya, narinig mo sa bulong, isigaw mo po sa inyong rooftop. Ito na po, pinagsisigawan ko sa rooftop ko. Nasa rooftop ko po, ito lumalabas sa bibig. Ngayon, baka sabihin ng iba, hindi naman ikaw apostolis. Tama. Very good observation. I agree, I am not the apostle. But what is coincidence is the act o the incidents na nagkaroon tayo ng pakinig. Kung narinig man natin, the point of share. Kung narinig mo man sa bulong, ibahagi mo. Kasi baka itong mga bagay na ito ay makatulong sa ating kapwa, makatulong sa mundo, at makatulong sa ibang tao na talagang naghahanap ng katwiran at ng karunungan. Pero masabi ko po, kung gusto nyo ng karunungan at katwiran, sabi nga sa Jeremias 6:16, atin pong basahin. Please bear with me. Jeremiah 6:16, Revised Standard Version. 16. Thus says the Lord, stand by the roads and look and ask
for the ancient paths, where the good way is, and walk in it, and find rest for your souls. But they said, we will not walk. Yan po. Kaya, kung gusto natin ng kapahinga ng ating kaluluwa, ay ipagtanong po natin yung mabuting landas o yung mabuting daan. Yan po yung sinasabing programa ni Brad Eli na ang dating daan at itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Yan po. Kung gusto niyo pong subaybayanin sa Facebook, meron po yung mga mass indoctrination. Pakinggan po natin. Kung ayaw niyo pong umanib, ay okay lang po para po maiwas kayo sa mga bulaang propeta, dahil sa panahon natin at panahon noon, meron po talagang mga bulaang propeta. At kung nakita nyo yung mga pinupost natin dyan sa Facebook, pwede nyo pong gamitin yan. Itanong nyo po sa mga kung sino man mga pastor. Subukan nyo rin mga supercomputer, mga super AI, mga chat GPT, kung ano-ano. Sige, subukan nyo po para malaman ninyo kung talagang tayo'y isang bulaan. At kung ipinagmamapuri natin yung mga ganyang bagay, ang kapurihan po ay sa Panginoon. Tayo po, again, ang sinasabi sa Lucas 17:10, tayo po ay isang alipin lamang. Yan po ang isa sa mga bagay na napapansin ninyo at napapansin ko rin sa sarili ko pag once nag-umpisa ako, gaya nga ng sabi ko sa mga kasama ko, anong gusto nyong sagot? Sagot ba na maiksi o sagot na mahaba? Talaga po, parang hindi tayo matatapos sa araw na ito kung talagang pagbibigyan ko lang ang aking sarili. Kasi bukas, meron din tayong gawain, meron din kayong mga gawain. Salamat po sa Panginoon sa inyong pagsusubaybay sa ating Facebook Live. Yes! Ang ating pong topic ngayon ay mind sharpening. So again, etymology, dictionary, thesaurus. Kailangan po natin yan. Yung inhale, exhale, start the day right with your right hand and right foot, mind sharpening. Sana po magamit nyo ang mga bagay-bagay na yan, mga tools na yan para ma-sharpen ang inyong memory, para po maturo ninyo sa inyong mga anak. Dahil sabi nga ni Jose Rizal, the youth is the hope of our nation. The youth is the hope of the motherland. Yan po ang sabi ni Jose Rizal, na ang pag-asa ng ating bayan ay ating kabataan. Again, maulit ko ulit, yung dagdag ko lang, ang pag-asa din natin ng ating bayan ay hindi lamang kabataan, kundi yung ating mga katandaan. Kasi sila po ay talino rin. Sila po ang tinatawag na silver hair. Ang silver hair po, hindi po ibig sabihin yan, matanda ka na. Silver hair represents knowledge, wisdom, and experience. Yes, yan po ang isa sa mga halimbawa ng silver hair. At yung mga guhit sa mukha, natural lang po yan. Tinatawagin sa buhay ng mga battle markings, mga pagsubok na din na pinagdaanan natin. So again, kung ano man yung nasabi ko, baka nasaktan kayo o baka sabihin nyo nagyayabang tayo, ay hindi po. Kunin nyo na lang po yung mga pinost ko dyan na tanong. Sabi ko nga, subukan ninyo yung chat GPT, super AI, supercomputer, quantum computer, anything po. Sige, subukin nyo po. Kaso lang, wala po ako pambayad sa inyo kasi wala po akong savings ngayon. May inaayos pa po. Sana po, sir, nahiya kasi ako, sir, Yun ang isang katotohanan. Meron po ako kasi akong hiya, kaya bakit ako nagkaroon ng ganun. So, bago maging madamdamin ako, mapunta na sa iba, hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa inyo at salamat po sa Diyos, salamat po sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa mga bagay na hindi naman natin hinihingi, ngunit ipinagkakaloob. Bagaman tayo'y hamak, okay lang po. Talagang sabi na nga ng Panginoon, talagang sa mundo meron tayong sinasabing tribulation in John 16:33, meron tayong tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Yan po. Ngayon, sa pagmomodulate po, again bibigyan kayo ng closing remarks. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's get ready, rumble! Introducing first to my... Ayun na po. Bahala na po kayo kung paano yung gamitin sa mga mabuting bagay, hindi po para ipagyabang, kundi po para po i-harness natin at sa araw na kailangan natin o kailangan natin gamitin ay magagamit po natin at maibahagi sa ating kapwa para po yan ay makatulong
at makapagpapalakas ng kanilang self-confidence at maitulong din sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Iba na po ang may alam. Sabi nga ni late Ernie Baron, knowledge is power. Yan po. Salamat po sa Panginoon. Mabuhay po kayo, mabuhay tayong lahat. God bless po in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.